So, good afternoon, everyone. My name is Chris B. Simonares and my partner is. Cherry Ann E. Anyunoibo. We will discuss where it begins, the scientific revolution, and the recent developments of it. Scientific revolution, a period of profound change in scientific thought, is generally considered to have begun in the 16th century and continued in the 18th century. Ang scientific revolution ay isang panahon kung saan ang mga tradisyonal na ideya tungkol sa mundo ay hinamon at pinalitan nito ng mga bagong teorya at obserbasyon batay sa agham na pamamaraan. Ang simula ng revolution is ang De Revolutionibus Orbium Coelestium ni Nicholas Copernicus in 1543. Cherry Ann will discuss about it. So, Nicholas Copernicus, 1473 to 1543, was a Polish astronomer who revolutionized our understanding of the universe by proposing a heliocentric model, placing the Sun at the center of the solar system rather than the Earth. Si Nicholas Copernicus ay isang mahalagang figura sa revolusyong siyentipiko dahil sa kanyang teorya ng heliocentric universe. Bago siya, ang karaniwang paniniwala ay ang geocentric model na nagsasabing ang Earth ang sentro ng universo. Ang teorya ni Copernicus na nagsasabing ang araw ang sentro ay nagdulot ng malaking pagbabago sa pag-unawa natin sa universo. Si Nicholas Copernicus rin ay nagmarka ng isang mahalagang pagbabago. Iminungkahi ng aklat na ito ang isang heliocentric model ng solar system, kung saan ang araw ang nasa gitna, hamon sa nangingibabaw na geocentric model na nangingibabaw sa siyentipikong pag-iisip sa loob ng maraming siglo. So, next is si Johannes Kepler, 1571 to 1630, was a German astronomer, mathematician, astrologer, and natural philosopher who played a pivotal role in the scientific revolution. So, Johannes Kepler, he is the best known for his 3 laws of planetary motion, which revolutionized our understanding of the solar system and laid the groundwork for Isaac Newton's law of universal gravitation. Kepler's laws of planetary motion. The first is the law of ellipses. Planets move in orbits shaped like an ellipse. The next is the law of areas. A line between a planet and the sun covers equal area in equal time. Third is the law of periods. How long a planet takes to go around the sun is related to the radius of planets' orbits. Next is si Galileo Galilei. So, Galileo Galilei ay isang mahalagang bahagi ng scientific revolution dahil sa kanyang mga groundbreaking na obserbasyon at eksperimento na naghamon sa mga tradisyonal na paniniwala sa agham at filosofiya. Narito ang mga dahilan kung bakit siya nauugnay sa revolusyong ito. Una ay ang paggamit ng teleskopyo. Si Galileo ay isa sa mga unang nagamit ng teleskopyo para sa mga obserbasyon sa astronomiya. Sa pamamagitan nito, nakita niya ang mga buwan ng Jupiter, ang mga yugto ng Venus, at ang mga crater sa buwan. Ang mga ito ay nagbigay ng malakas na ebidensya para sa heliocentric model ng solar system na ipinapanakawala ni Nicholas Copernicus at naghamon sa geocentric model na itinatag ng simbahang Katoliko. Last ay si Isaac Newton. Si Isaac Newton ay isang napakahalagang figura sa scientific revolution dahil sa kanyang mga groundbreaking na kontribusyon sa matematika, pisika at astronomiya. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit nauugnay siya sa revolusyong ito. Una ay ang batas ng universal gravitation. Si Newton ay nagdevelop ng batas ng universal gravitation na nagpapaliwanag kung paano nakakaakit ang mga bagay sa isa't isa. Ang batas na ito ay nag-unify sa mga obserbasyon ng mga planeta ni Johannes Kepler at nagbigay ng isang matatag na pundasyon para sa modernong astronomiya at pisika. Next is calculus. Si Newton ay nagdevelop ng calculus, isang sangay ng matematika na nagbibigay daan sa pag-aaral ng pagbabago at paggalaw. Ang calculus ay naging mahalagang tool sa maraming larangan ng agham at engineering. The last is optika. Si Newton ay nagdevelop ng teorya ng kulay na nagpapaliwanag kung paano pinaghihiwalay ng isang prisma
ang puting liwanag sa iba't ibang kulay. Ang kanyang mga gawa sa optika ay nagbigay daan sa pag-unlad ng mga teleskopyo at iba pang mga optical instrument. So, additionally, habang ang revolyusyong siyentipiko ay nagmarka ng isang malaking pagbabago, ang agham ay patuloy na umuunlad at gumagawa ng hindi kapani-paniwalang progreso. Narito ang ilang kamakailang pag-unlad na nagtatayo sa pundasyon na inilatag noong revolyusyong siyentipiko. So, quantum mechanics. This theory, developed in the early 20th century, revolutionized our understanding of the very small, explaining the behavior of atoms and subatomic particles. Next is relativity. Albert Einstein theory of relativity, early 20th century, revolutionized our understanding of gravity, space, and time. Next is the digital age. The development of computers and the internet has led to an explosion of scientific data collection, analysis, and communication, enabling new discoveries and advancement. Last is biotechnology. Advances in genetics, molecular biology, and medicine have led the breakthroughs in treating diseases, developing new therapies, and understanding the complexities of life. Ang rebolusyong siyentipiko ay hindi isang natapos na kaganapan, kundi isang patuloy na proseso ng pagtuklas at pagbabago. Ang pundasyon na inilatag, maraming siglo na ang nakalipas at patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagsisilbing gabay sa siyentipikong paggalugad ngayon.